Okay po, isang pala pong araw sa inyo dyan sa Middle East at sa iba't ibang lugar. Magandang gabi sa bansang Pilipinas. At naririto po tayo ngayon para po dito po sa ating pananalangin laban po dito po sa ating COVID-19. At atin pong pag-uusapan at pag-aralan kung ano po ba ang pinakamabisa nating panlaban o sandata laban po dito sa COVID-19. Alam naman po natin ang ating pong gobyerno ay meron pong inihanda, inilaan, pero gaano ka-epektibo ang lahat ng ito. Bago po yan ay tayo po ay simulan po natin sa panalangin sapagkat ito po ang isang pinaka-epektibo na paraan para po tayo ay makipaglaban dito po sa virus na ito. Ama naming Diyos, we thank you, Lord, for this opportunity. Thank you, Lord, for your kindness and goodness to every one of us. Thank you, Lord, for your finished work on the cross. We are forgiven. And also we thank you, by your stripes, we are healed. Thank you, Lord, sa bawat daloy ng iyong dugo. Iyong dugo ang naging solusyon kung saan ay naging panglinis, panghugas at pangtubos sa aming pong karumihan at pantubos sa aming kasalanan, ang iyong dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, hayaan po ninyo na ikaw ang maging sentro ng lahat ng ito. Nagpapasalamat po kami dahil sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya at pagpapala. Samahan po ninyo kami, Lord, sa aming pagbubulay ng iyong mga salita. At sa oras na ito ay binibless ko ang bawat isa na sumusubaybay at nakikinig. At dito po sa mga kapatiran at ang aming mga kababayan na ngayon maharap sa matinding pagsubok. Let your power, let your Holy Spirit be upon us. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Meron lang po akong babanggitin dito po sa First Peter. Ito po yung sa First Peter, makikita po natin ang binabanggit po dito, yung word po na sa chapter 1, verse 18, ito po ang binabanggit. Sabi po rito ay, for as much as you know that you are not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Sa 1 Peter chapter 1 verse 18 po ito, at sa verse 19, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. At makikita po natin dito yung word na precious blood of Christ. Ang isa pong matinding problema ng mundo, alam naman po natin, ay ang pinaka-root po ng lahat ng ito ay yung sin, yung kasalanan. At yung kasalanan yon ay ito po ang nagdala ng at ito po ang nagdulot sa atin ng karamdaman o sakit, at ito rin ang nagdulot sa atin ng kamatayan, at ito ang nagdulot sa atin ng kahirapan. At
sa ganito pong sitwasyon, makikita po natin na ang ugat ng lahat ng nangyayaring kaguluhan o karamdaman, samantalang nung nilikha sina Adan at Eva, ay naging mapayapa sila sa oras na yon. Pero noong nagkasala sina Adan at Eva, na itong ating mga ninuno na pinagmulan ng ating mga kasalanan, at dahil sa kanilang ginawa at ang kanilang ginawa ay nagdusa ang marami at ang buong mundo. At sila'y gumawa noong kanilang kaparaanan, at makita po natin na noong sila po ay nagkasala, ang ginawa po nila ay ito. Sila ay kumuha ng dahon after na sila ay pinalayas. Kumuha sila ng dahon, at nung sila'y kumuha ng dahon ay ipinantakip nila ito. Ito po ang kaparaanan ng tao, at ang kaparaanan ng tao na kapag gumagawa at nagkamali, nagkasala, gumagawa sila ng kanilang solusyon. At ang kanilang solusyon na makikita ay ito po yung tinatawag na pantakip. Ito po yung dahon na binabanggit na ginawa po nila, na ito yung pantakip sa kanilang kasalanan. Alam natin na ang tao ay gumawa ng kanilang kaparaanan, pero gumamit din po ang Diyos na kung saan ay ang kanyang paraan ng Diyos ay nung nagkasala sina Adan at Eva, ay ang ginawa niya ay siya ay nagkatay ng hayop. At ang pagkatay ng hayop, kailangan nito ay ang pagbubo ng dugo. At ang pagbubo ng dugong ito ay ito ang naging pangremedyo, at ito ang magiging pantakip sa kaparaanan ng Diyos. Kailangan mayroong pagbubo ng dugo. At makita naman po natin yan doon sa Genesis chapter 3, na kung saan ay chapter 21 at 22, na kung saan ay ang Diyos ay gumawa ng paraan para para siyang gamitin pang damit o pang cover, at ito yung tinatawag na siyang damit para dito kina Adan at Eva, upang palitan yung sariling kaparaanan na ginawa nito pong tinatawag na ito na itong ginawa ni na Adan at Eva. At sa ganito pong pagkakataon ay ang tanging dugo lang ang siyang tanging pangtapat para ito ay kuberan sila at damitan. Alam naman natin noong una ay ito ang ginawang kaparaanan. At pag nabasa po natin sa Leviticus chapter 17, verse 10 and 11, na ang blood ay ito ay makikita po natin na siyang magiging pantakip saan? Pantakip po ito sa tinatawag pong itong blood na ito ay ito ay naging tinatawag na ito ay blood. Blood, there is life. Life is in the blood. Kaya ang buhay ay nasa dugo. At ipinakita rin po doon ang tinatawag po dito na ito pong binabanggit na ito, na kung saan po ay all life is in the blood and all healing is in the blood. All nutrients are in the blood, and all protection is in the blood. At makikita po natin na ang lahat ay pinaraan doon sa apoy. Kaya nga, kung walang pagbubo ng dugo, sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 22, ay there is no forgiveness kung walang there is no remission of sin kung wala po itong pagbubo ng dugo. Kaya makikita po natin na ang dugo ang siyang gamit na paraan para po tayo ay mapatawad sa atin pong mga kasalanan. Okay po? At nakita mo naman po natin na ito ay ang ginamit ng pantakip. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, at ang ginamit ng Panginoong Hesus ay ang kanyang sariling dugo. At ang dugo niya ay ito ang kanyang
kanyang ginamit na tipan sa mga tao para makita po natin na ang pinakasolusyon sa lahat ng problema sa kasalanan ay walang iba kundi ang kanyang dugo. At makikita po natin na ang ugat at ang pinagmumula ng kasalanan ng lahat ng ito na sangay lamang po yan, yung mga bisyo, yung mga ginagawa po ng mga tao, pagsalangsang sa Diyos. Pero ang pinagmulan po niyan ay walang iba kundi ang kasalanan. At ito pong problemang pong ito, kaya nagdulot ito ng kamatayan, nagdulot ito ng kahirapan, nagdulot ito ng karamdaman. At dahil sa pagdudulot na ito, ang tangi lamang solusyon dito ay ang buhay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, noong inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, ay ito ang ipinantapat saan? Sa kasalanan na kung saan ay ito ang magdudulot ng kapahamakan sa mga tao. Kaya kung atin pong titingnan noong sa Matthew chapter 26 verse 28, nung binanggit po niya, "This is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins." Yung kanyang dugo, ito ang bagong tipan na kung saan ay ibinubuhos para sa kapatawaran ng marami. Alam naman po ang problema ng kasalanan ay ang problema po nito, ito ang nagdadala ng marami na sa kapahamakan sa maraming mga tao. Pero purihin ang Panginoon sapagkat nasolusyonan na ang unang problema, at ang problemang ito, ang solusyon nito ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, tayo'y napatawad, tayo'y tinubos, tayo'y pinawalang sala dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung iba't ibang uri ng mga karamdaman, mga virus, mga salot, ay ito'y sanga lamang ng mga kasalanan. Pero yung pinakaugat ng kasalanan ay nasolusyonan na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung ating pong babasahin doon po sa Revelation chapter 12 verse 11, ay ang sabi po rito ay ito po sa mga darating na panahon kung paano pong nagtagumpay. Sabi po rito ay, "They triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death." Ano po ito? Overcome Satan by the blood. At makikita po natin na may mga mananampalataya na sila ay nagtagumpay dahil sa kanilang patotoo sa salita ng Diyos, dahil hindi nila minahal ang kanilang buhay at inialay nila at ipinaglingkod sa Panginoon. At ang matindi po nito, sila'y nagtagumpay dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, tayo ay dadako tayo sa pananalangin. At sa pananalangin natin, ang isang ipinakikita po rito na ang ating panglaban, kung papaanong sina Adan at Eva gumawa ng sarili nilang kaparaanan, at sa kaparaanan iyon, sila'y gumawa ng dahon para ipangtakip sa nagawa nilang kasalanan. Pero ang Diyos, hindi nilang pinayagan, kundi gumawa ng kaparaanan na ang dugo ng hayop at kunin ang balat na siyang ipinangcover at siyang idinamit kina Adan at Eva. Ang paraan ni na Adan at Eva, ito yung dahon, ito yung ating para sa atin, pangharap natin sa COVID, sa mga virus. Ang ginagamit natin ay itong face mask, face shield, alcohol. Yan po ay tanging gawa ng tao. Pero ano yung gawa ng Diyos? Ang gawa ng Diyos ay ang kanyang anak na si Jesus. Ang dugo ni Jesus ang malinis, at ito ay banal at walang batik, walang bahid na siyang ipinanglinis
sa ating mga kasalanan. Kung ang ating kasalanan ay nasolusyonan, lalong kayang solusyonan ang mga virus na ito sa pamamagitan ng dugo. Dati, tayo gumagawa ng pantakip, pero ang pinakamabiisang pang-cover, pang-proteksyon, ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. You are protected, you are covered by the blood of Jesus. Yan ang hindi kayang tapatan o bayaran ng anumang salapi at pilak o ginto, sapagkat walang katumbas na katapat ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, sa atin ay hindi lamang itong nagpe-face mask tayo, protocol, sumusunod tayo sa ating gobyerno, pero hindi kakayang proteksyonan yan. Marami ang nakamas, marami ang naka-face shield, at marami ay kumpleto. Pero bakit sila'y nagkaroon pa rin ng COVID? Ang iba'y na-disgrasya at ang iba'y nawala. Pero ang isa, kung kayo'y nananampalataya, you believe na ang dugo ni Jesus ang siyang pang-cover natin, ang siyang protection natin, at tayo binigyan ng authority na i-bind ang lahat ng gawa at plano ni Satanas. Dahil sa New Covenant, itong covenant na ito ang tipan na ngayon ay binibigay at ito ay pinagkakatiwala sa atin. Kaya maraming mga virus na nakaharap natin, pero bakit hindi tayo nagka-virus? We are protected by the blood of Jesus. Kahit anong salot, kahit anong plano gawa ni Satanas, ito'y lihis, lampas sa ating buhay because of the blood of the Lamb. Yan ang dugo na kung saan ay nananatiling sariwa at may kapangyarihan para tayo ay proteksyonan at para tayo ay kuberan. Right now, you are covered. You are protected. Tayo pong dumako sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagkat mayroong dugo kami nung tinanggap namin si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Salamat sa kanyang dugo na nananatiling sariwa. Ito ang ipinangko-cover ng mga nananampalataya sa kapangyarihan ng iyong dugo. Sa oras na ito, itinataas po namin ang amin pong mga kababayan, ang amin pong mga kababayan sa iba't ibang lugar, ang amin pong mga kababayang Pilipino na nasa sa iba't ibang lugar, even ang nasa ibang bansa. Sa oras na ito, salamat, kami ay mayroong boldness to destroy the works of the enemy. Ang virus na ito ay kinakansela namin at pinaparalyze na wala itong kapangyarihan sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito ay pinagpapala po namin ang mga nakikinig na ito, ang mga kababayan namin, ang mga mahal namin, ang mga pamilya namin na sila'y nahaharap sa iba't ibang pagsubok. Lord, ang spirit of death, spirit of sickness, I bind and I destroy all the works of the enemy. At ngayon, ang bawat may karamdaman, by His stripe, dahil sa latay ng Panginoong Jesus, kayo ay Kanya lang pinagaling. I declare life, I declare healing right now in your life. Sa oras na ito, hayaan na dumaloy ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa iyong buhay. At maranasan mo ang pagpapala. Open door of opportunity. Open door of blessing. Ang pagpapalang ito, when we are protected by the blood, we are full of favor in the name of Jesus. Hayaang maranasan mo ang pabor ng Diyos. Magpasalamat tayo sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya, na sa kabila ng nangyayaring ito, open door of blessing at ang patuloy na pagtutustos niya sa bawat isa sa amin. Pinagpapala po namin ang aming presidente na kung saan bigyan nyo ng karunungan, kaunawaan na sa iyo lamang aasa at magtitiwala ang mga cabinet member, ang vice president, at ganun din ang aming pong
kabinete, ang sekretary, ang DOH, na ngayon po, Panginoon, ay hipuin po ninyo at magmalasakit siya sa aming kababayan, sa FDA, ang mga instrumentong ginagamit ng mga gamot. Ngunit ang iyong sugat, ang iyong mga latay, ang kanilang pag-asa, ang kanilang matanggap upang makita nila na ang kagalingan ay nanggagaling sa iyo. Kaya nagdideklara kami ng kagalingan sa bansang Pilipinas, maging sa Kongreso, sa aming pong mga kababayan sa Middle East, sa Amerika, sa iba't ibang lugar, sa Asia. Lord, alam po namin kung ang tinig na ito'y maririnig niya. Ngayon, ang kamay ng Diyos ay umabot sa iyo at ang paghipo at ang pagdaloy ng kanyang dugo ay patuloy na maranasan mo sa iyong buhay. Kung napipil mo ang kanyang presensya, you are healed by His stripe. You are protected. Huwag kang matakot. Magtiwala ka, manampalataya ka, sapagkat mas makapangyarihan ang dugo ni Jesus kaysa mga espiritu ng mga karamdaman sa mundong ito. 2,000 years ago, pinagtagumpay na ni Jesus ang lahat ng ito doon sa krus ng Kalbaryo, at kanya itong winasak na at kanyang pinutol na ang lahat ng ito. At ngayon ay dapat nating ipagpasalamat na si Jesus ang sentro ng lahat sa iyong buhay. Kaya ngayon, mga minamahal mga kapatid, I release the anointing, the presence of God. I release the anointing of fire. I release the anointing of the financial blessing. Lord, when we are protected by the blood, the blessing come in. Lord, salamat po, at ang pagpapalang pinansyal ay mararanasan mo sa iyong buhay. At ang kanyang pabor sa iyong employer, kung ikaw ay nasa work at nasa iba't ibang lugar, I declare blessing and favor upon your employer. At sa iyong business, I declare blessing upon blessing. Mag-multiply, mag-i-increase ang iyong business na ito. Lord, salamat po, at sa oras na ito, pinagpala mo ang bawat isa. Thank you, Lord, sapagkat I feel your presence. Lord, thank you, Lord, sa Holy Spirit na ngayon ay umaabot sa bawat isa sa amin. Salamat po, at salamat sa ministeryo na kung saan ang ministeryo ng Whole World Friendship ng Prayer Brigade para sa COVID-19 na ito ay ang solusyon, ang Panginoong Jesus at ang kanyang dugo. Salamat po sa mga grupong ito na ito'y pinagpala mo na maranasan ang iyong pagpapalang pinansyal, material, physical, at spiritual. Thank you, Lord. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo po, Panginoon, ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat at nakabahagi sa inyo, at salamat sa kay Sister Leonora. Yan, shout out po. Good evening po kay Senny D. Chavez at kay Chi. Yan, kay Bishop Lito Tanghunan. Magandang gabi po sa inyo. At doon po sa mga nag-online kay Sister Ninita Ramos, at yan po kay Delia Onalisa. Sa inyo po ay pinagpala pong gabi. Marami pong salamat. God bless you po.